Magandang umaga na naman po sa ating lahat. Magbe-breakfast po tayo dahil malilit tayong mag-lunch ngayon kaya magbe-breakfast po tayo. Pero bago ang lahat, shout out muna sa mga new subscriber o subscriber. May pumasok naman. Salamat po those old subscriber and new subscribers. Ano po, thank you so much. At thank you po sa pagsuporta. Isa lang po ang bahala magbalik po sa inyo. Ngayon, magbe-breakfast po tayo. Pero bago ang lahat, pray muna tayo. Salamat po kahit sa pagkain na sarapan ko. Kanilang kapukat naman. Salamat po kahit sa mga blessing na binigay mo pa sa sunod pa. Tawaran mo lahat ng aming pagkakamaligan. In Jesus' name, Amen. So, ang ating breakfast is sausage, itlog, tsaka of course, hindi nawala ng tinapay. At tsaka, of course, kape. Without sugar. Ito ang breakfast natin. Oh my God. Kasi ganito pag nag-iisa. Sabi naman nila sa akin, meron naman gustong pwedeng mag-part-time. Gusto naman nila kukuha. Kaya, sabi ko, wag na. Nakayanan ko nga yung the last before. Na walang kasama, sabi ko nga. Sayang din yung ano, bibigyan nila, bibigyan na lang sa akin. Kung ibibigyan. Ay. Shout out dyan sa mga magpo-for good. For good na tayo. Marami na tayong pera. Marami na tayong pera pero wala pang bahay. For good na tayo. I-happy natin yung pinaghirapan natin. Tularan natin si Diwata. Pwede na! Nag-umpisa sa maliit, sa barya. Totoo kaya yun? Nag-umpisa sa barya. Hindi, talaga magandang business talaga yung kainan. Pero hindi yung special na kainan, ha? Yung mga ganyan, turo-turo. Wala kasing pisto. Yung turo-turo. Tapos, masarap ka talagang magluto. Yung nararamdaman ba sa bunganga. Kasi may luto talaga na, siyempre, tayo naman, lahat naman tayo. Kumakain tayo sa class, kumakain tayo sa low class, kumakain tayo sa medium, kumakain tayo sa large, mga ganon. Alam natin ba yung pagkain na, yung talagang takam ka, kasi nasubukan ko na, sa edad kong ito, kung saan na pumapasok na pagkainan, Indian man, o lahat, Thailand, kung nararamdaman mo ba yung lasa, yung may siguro sa tipid, may pinagkainan kasi akong nagutom ako noong bagay. Commercial nga. Nagutom ako nung nag-a-apply baga ako. Sa Manila yun eh. Siyempre, talagang hila-hila yan. Doon ako na hindi kunti lang ba ang tao. Pero sa Bandaron, maraming tao. Pero yun, meron din, kalang kunti. Kaya doon ako nag-try na kumain.
talagang ano, kunti na nga yung yung ulam. Iba talaga yung malasaan mo na yung hinahanap mo baga. Ay, naku, ewan ko baga, walang kalasa-lasa. May lasa pero iba talaga. Hindi mo yung, pwede mong maikain baga sa kanin na, tignan nyo yung ano ba yun? Mang inasal ba yun? Mang inasal? Na isang piece lang na chicken, makakain mo lahat. Ilang rice mo ba yan na makain mo? O, di ba? Dahil yung manok, andoon yung lasa. O, isang piece lang. Pero bakit ilang piraso na kanin na pwede mong ikain yung isang piraso na chicken? Kasi andoon yung lasa niya sa loob, sa labas, talagang naramdaman mo na wow. Ganun. Sa bagay, maintindihan natin yung ibang mga commercial na mga ganyan, turo-turo na ganyan. Pero mayroon din yung malasa, mayroon din yung leftover ba na maramdaman mo na leftover, kahapon yun, siguro pinainit. Mararamdaman mo talaga yung mga leftover. Yun. Gusto ko talaga din kainan sana kung merong pwesto, meron akong prospect. Pero, we'll see kung papayagan tayo ng Panginoon. Pero, we'll see na lang kung pwede or hindi. Sarap. Kaya itong sausage, marami parang magagawa ito na maging ulam. Hindi lang prito. Pwede kong gawin na 10 klaseng luto ito, sausage. Dami ko natutunan, pero saka na lang ko wag mo na ngayon. Pagdating na lang sa Pilipinas, we'll say, maubos talaga ang pera kung hindi iikot. Talagang sobra daw. Sabi nga ni Lina, sobra ang mahal ng mga bilihin. Tapos ang takaw pa naman natin sa rice. Ayan, takaw natin sa rice. Ang mahal daw ng mga bilihin. Kahit man daw 300,000 ang maiuwi mo na for family lang, outing or what, maubos na kagad. Pero what to do? Talagang ganyan, ang hirap talaga sa atin. Kaya ang daming lumalayas na mag-OFW dahil sa karapan. Ang mahal ng mga paano ka makakatikim ng ganito kung wala kang abroad. Kung may abroad ka, yun, makakatikim ka nga naman dahil magpadala siya, magpadala si nanay, magpadala si tatay, magpadala si ate, magpadala si auntie, mga ganun ba? Kasi, kaya ang hirap yung, tapos tayo naman nasa OFW, wala tayong ipon dahil nga gusto natin makatikim sila. Mga iba hindi ko naman inalahat. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman dahil marami kami kasi magkakapatid. Kaya suportado naman ang nanay namin kasi ang tatay namin is pass away na before. Suportado noon pa kasi marami kami magkakapatid. 7 kaming babae, 3 lalaki. Kaya okay naman. Kaya nga napakaswerte na nga ng nanay tatay namin dahil sa rami namin yon is mapagmahal talaga kami sa magulang. Because our parents is very special. Sila po yung, sa amin lang, sila yung talagang magulang na kinaya nilang binuhay yung 10 anak nila na in a good way. The best ang aming parents. Talagang hardworking. Kahit na mapunta sila sa Amerika, gusto pa rin nilang babalik sa Pilipinas dahil gusto nila nga, hinahanap nga yung katawan nila yung farmer talaga kasi ang farmer ang parents ko, gardener ba. Ayan, salamat po, nagkwento na naman po si Inday Linda. Ayan, see you in my next vlog. Bye!